Good day everyone, I am Marvin Intohanti from Alpha 3 at ngayon ay didiscuss ko ang lesson 2.2 sa aming subject na Art Appreciation. Sa lesson na ito, tatalakayin ng iba't ibang famous artist at yung mga gawa nilang art. So let's begin. Leonardo da Vinci, he is a Florentine painter known very much by his greatest masterpiece, Mona Lisa. Si Leonardo da Vinci daw ay sikat na painter. Isa sa pinakakilalang gawa niya ay yung Mona Lisa. His paintings particularly, Mona Lisa emphasize calmness. So yung sinasabi, isa sa pinakakilalang gawa niya ay yung Mona Lisa. Re-represent daw noon ang kakalmahan. Si Leonardo da Vinci daw ay ipinanganak noong taon ng 1452 at namatay naman noong taon ng 1519. Leonardo da Vinci often been described as the archetype of the Renaissance man. A man was seemingly infinite. Curiosity was equaled only by his power of invention. So dito sinasabi naman si Da Vinci daw ay dinidescribe as typical na Renaissance man. Mamaya sa next PT may explain natin bakit siya ay na-describe as Renaissance man. He is widely considered to be one of the greatest painters of all time and perhaps the most diversely talented person ever to have lived. Dito naman, sinasabi si Da Vinci ay kinikilala bilang isa sa mga magagaling na pintor. Da Vinci is also known as being the talented person ever to have lived. Next slide. Yan, ipapakita yung ilan sa mga kilala niyang gawa. The Last Supper and Mona Lisa. Next artist natin ay si Michelangelo Buonarroti. Ang full name niya ay Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simone. He was an Italian sculptor, magpipinta, architect, and poet of the High Renaissance. A stone carver and a painter, is best remembered for his classical work, the Sistine Chapel. So, if familiar sa inyo yung mga nakaukit sa itaas na parte ng simbahan, isa yon sa classical work ni Michelangelo Buonarroti. Ipinanganak siya taong 1475 at namatay naman noong taon ng 1564. Isa sa mga kilala niyang gawa ay yun nga ang Sistine Chapel, Pieta at Bacchus. So yung Pieta makikita nyo dyan si Mama Mary at hawak niya yung nanghihinang katawan ni Papa Jesus. So yung Bacchus, yan ay lalaki na kung mapapansin nyo, may hawak na wine. Bacchus is also known as God of Wine. Next artist tayo. Si Vincent van Gogh. He was a Dutch post-impressionist painter who posthumously became one of the most famous and influential figures in Western art history. Sinasabi dito si Vincent van Gogh daw ay nakikilala na lamang noong patay na siya, meaning yung work niya ay siya mismo ay nag-appreciate lamang ng mga tao noong patay na siya. So dito sinasabing sa loob daw ng isang dekada nakagawa siya ng 2,100 na artworks, kasama doon ang 816 na oil paintings, na kung saan yung karamihan doon sa artwork niya ay iyon ay nakagawa niya noong last 2 years niyang nabubuhay.
Van Gogh is a Dutch painter. Dito rin sinasabing nag-propose siya ng nag-aya siyang magpakasal sa dalawang magkaibigang babae ay magkaibang babae at wala ni isa man doon ang umuo sa kaniyang proposal. So nireject siya dalawang times sa dalawang magkaibang babae. At wait lang. At dahil daw doon nagsimula siyang makarinig ng kung ano-ano, specifically yung mismong idea na nireject siya noong dalawang babae niyang nagustuhan. Hindi niya nagustuhan yung mga naririnig niyang iyon dahil paulit-ulit na pinamumuka sa kanyang ayaw sa kanya ng mga taong nagugustuhan niya. Dahil doon pinutol niya mismo ang tenga niya. Ipinanganak si Van Gogh noong March 30, 1853 at namatay naman noong July 27, 1890 sa edad ng 37. Siya ay namatay dahil sa suicide. So ang mga sikat na artworks niya ay the Langlois Bridge at Arles Starry Night at the Potato Eaters. Next, Pablo Picasso, sa Spanish painter who was a constant experimenter in all mediums of paintings. Siya ay kilala for his artworks made by Cubism style. Ito yung paggawa ng art using shapes. Sinasabi yung mga works niya daw ay nagsushow ng paghihirap. Usually works niya ay puro pagdaramdam ang ipinapakita. Some of his famous artworks ay lovey old guitarist at female nude. Next kay Picasso Francisco, Jose de Hoya A. Lucentes, Spanish painter, kinilala bilang last master at first modern painter. Si Francisco ay pinanganak noong March 30, 1746 at namatay noong April 6, 1828. Isa rin siyang historian at nag-serve din siya sa Spanish crown as a court painter. Some of his famous artworks at the 3rd of May 1808. Some of his famous artworks ay the 3rd of May 1808, the repentant Saint Peter Friar Pedro raised the gun from El Maragato and monk talking to an old woman. The 3rd of May 1808 depicts a long trial of Spanish rebels lining up to be executed by French troops. Fernando Amorsolo, a Filipino painter, best remembered for his rural landscape in the use of light. Nag-aaral daw siya sa Liceo de Manila and University of the Philippines at minaster niya ang fine arts. Graduate siya taong 1914. Nagpunta siya ng New York at doon na-discover niya ang Impressionism at Cubism. Ipinanganak siya noong May 30, 1892 sa Paco District of Manila. Ilan sa mga famous artworks niya ay ang Pamilya Under a Tree, na kung saan ipinapakita ang buhay probinsya ng isang pamilya na nagkakaroon ng banding sa ilalim ng puno. Dalagang Bukid, dito naman pinapakita ang isang dalagitang babae. Nire-represent nito ang mga kadalagahan na nakatira sa probinsya. Ipinapakita rin nito kung ano ang dalagang Pilipina. At Lavanderas, grupo ng mga kababaihan na naglalaba sa malabukal na anyong tubig.
Next ay si Juan Luna. Kilala siya dahil sa kanyang mala Meksikanong estilo ng bigote. Isa sa famous artwork niya ay iyong Espolarium. Espolarium was made awaken Filipinos from ignorance, blindness, mental darkness, and oppression. This artwork won top prize at the Madrid Exposition of 1884. Si Juan Luna ay kasal, ngunit dahil sa matinding selos, pinatay niya ang kanyang asawa at brother-in-law. He was free from all the charges, pero namatay siya sa kadahilanang heart attack noong December 7, 1899, noong nalaman niya ang kamatayan ng kanyang kapatid na si Antonio Lona. Some of his famous artworks ay Espolarium, Spanish Girl, at Street Flower Vendors. Last artist natin ay si Vicente Manansala, Filipino painter from Macabebe, Pampanga. Ipinanganak noong January 22, 1910 at namatay sa Makati noong 1981. Nag-aral siya sa University of the Manila noong 1981. He was posthumously proclaimed national artist. So tulad ni Van Gogh, patay rin si Vicente Manansala noong siya ay nakilala bilang mahusay na pintor. Some of his famous artworks ay Harana, Songka at Tiangge. Yun lamang po, at maraming salamat.